Naga Bicolandia Albay, Legazpi City, magkakatiwala ini na po ang programa ng Bicol Express. Diretso na muna kita sa mga impormasyon na gikan po dyan sa luwas. Mga naka-enroll sa manlain-lain na eskwelahan sa Bicol lagpas na sa 1 milyon. Wow. Okay, sige, ramontan detalyas kaya nasa linya Rolly Serrano. Maray na pagkaagad and katiwalang susan sa mga dugang panyatong informasyon. O minabot na lapas sa 1 milyon ang naka-enroll na mga estudyante sa mga manlain na eskwelahan digdi sa Kabikolan basado sa ipinaluwas na impormasyon kan DepEd Bicol sa irarom kan Regional LIS Quick Count Enrollment kaso iguana ni 1,020,927 ang mga estudyante ang naka-enroll sa mga eskwelahan para sa presenteng school year na mabukas. Susog sa impormasyon, ang Albay nakaguno na ni 159,532 mga estudyante na naka-enroll. Sa Camarines Norte, 127,305. Mantang sa Camarines Sur, may 212,067 mga estudyante na. Sa Catanduanes, 59,994. Masbate, 106,984. Sorsogon, 113,106. Irigaspi, 24,894. Legazpi City, 38,575. Ligao City, 26,594. Masbate City, 26,034. Naga City, 51,381. Sorsogon City, 37,985. Asinan Tabaco City, 36,466. Sa bilang ngayon, katiwalang Jam and Susan, ang lalaki uminabot na sa 515,411. Bantang ang mga babae nasa 505,516. Ang naka-enroll sa senior high school uminabot naman sa 145,668. Mantang sa junior high school may 308,269. Asin sa elementarya may 543,605. Asin ang mga non-graded uminabot naman sa 2,353. Kasabay di sa bilang na initabi katiwalang Jam and Susan, ang mga naka-enroll man sa alternative learning system kung saan sa senior high school may naka-enroll ng 3,446, mantang sa BLP may 1,073, asin sa A&E o ining pinag-aapod na assessment and equivalency sa irarom kan alternative system sa elementary may naka-enroll na 3,234, mantang sa A&E secondary may 13,279. Ang mga estudyanteng naka-enroll naman sa public schools uminabot na sa 909,762, mantang sa private schools may 89,094. Sa mga SUCs asin mga LUCs may naka-enroll ng 1,039, asin sa ALS 21,032. Sa oras na initabi katiwalang Jam and Susan, ang Department of Education Bicol ang padalas pamangiraray na pinagsasadol ang mga magurang lalong-lalo na itong di pa nakapa-enroll kan sindang mga kaatian na ipa-enroll na ini sundo sa aga dahilan ta sa maabot na Lunes sa 29 ang pagbukas na kan klase para sa school year 2024-2025 mapuuna. Mga dugang na impormasyon, Rolly Serrano, Veritas Legazpi Katiwala,
sa katotohanan. Veritas Katiwala Patrol News. Ligao City, posibleng nalaog na naman main ASF virus. Aramuntaan na detalyas na sa linya, Job Marinaga. Veritas Katiwala Patrol News Report. Salamat tabi katiwalan Jam and Susan. Good morning. Good morning sa mga paraantabay. Dugang tang istorya. Matapos kan haros pirang aldaw pa sanang magapalawas nin deklarasyon ang Provincial Veterinary Office na ASF Prina an Albay kasunod ban kan deklarasyon na libre do na sa African Swine Fever an Tiwi. Alagad ngunyan digdi sa ligaw alertado na naman ang ASF Task Force dahilan taigwa ki mga orig na nailaog sa slaughterhouse na pinagdududahan na infected kan na virus. Ang sinambit ng orig ang gikan sa Barangay Kabasi and Barangay Bunga kung sa sangunyan yaon na sa Department of Agriculture ang mga samples na pinagkolekta sa mga orig na ini para isairarom sa konfirmasyon or blood testing. Alagad mientras na daipaman tabi katiwalan Jam and Susan nagluluwas ang resulta kan eksaminasyon nagkapirang ASF checkpoint na ang pinagigibong niyan ipinagabugtak sa mga barangay kan Kabasi, Barangay Ranaw-Ranaw and Barangay Tastas. Katakod ka ini, dahil naman muna nagpapalawas nin permit sa pagbakal nin orig gikan sa nagkapirang barangay, siringkan barangay Tinampo. So mga pagtaraid na lugar tadi ini katiwalan Jamin Susan, ang barangay Tinampo, Kabasi, Barangay Tastas, Barangay Makalidong, and Barangay Ranaw-Ranaw. Sa mga barangay ini nakapalibot digdi sa Barangay Kabasi na sangunyan dahil na muna nagpapaluwas nin permit para ngayon mabakal ka ki orig takay puan ang permit duman sa slaughterhouse kung saan mo binakal so orig. So dahil muna nagpapaluwas nin na permit dyan. And para mientras man, ipigbawal sa sinambit na mga lugar ang paglaog or luwas kan mga produktong orig pati na ang mga buhay. Padagos ang pinagigibong monitoring and surveillance kunyan kan ASF Task Force sa mga naunambitan ng lugar asin man ang pagsasagibo nin mga precautionary measures. Linawon talang tabi katiwalan Jam and Susan, suspected case pa man sa ini kan ASF. At mahalat kan konfirmasyon gikan sa DA manungod kan pinagagibong examination, blood examination. So kung araw kayan tabi job ang sitwasyon, so dapat doble bantay sinda kayan. Yes, sabi ko na nga ni sagod yan active na naman ang mga ASF checkpoint sa nagkapirang lugar digdi sa Ligaw, partikular na itong Harani duman sa point of origin. Alright, sige. Okay. Sa ang kunyang pinaka ini Joff na naunambitan mong apat na barangay na nakapalibot. So, day pa man ini apektado. Negative pa man tabi katiwalang san pero pinag-andaman na kana LGU Ligaw for precautionary measures pasiguro na mientras di pa man nagluluwas o resulta kan na eksaminasyon takon po rin kaso ngunyan pa sana ma-preventara na ang paglakop. Sa may bagong kasong nahiling, anong barangay ito? Barangay Kabasi. Sa Kabasi. Balipig tadigdi kaya sa Ligaw, bawal ka nang magkatay sa luwas ka ng slaughter. Gabos iyang pigdadara sa slaughterhouse, induman, nagkakaigoman ki testing, ngunyan, nahilingan ki mga simptomas and garo sa paghiling ninda positive, ngunyan, pig sa irarom sa examination, pig papadara sa DA and blood samples. Okay, sige. So yan ang sa tuyang report gikan digdi sa 3rd District Jup Peñafiel Veritas Legazpi katiwala sa katotoohan. Veritas Katiwala Patrol News Report. Regional Project Monitoring Committee nagasagibo na ni training. Aramontan report nasa linya Dance Marinaga. Veritas Katiwala Patrol News Report. Dance Marinaga.
Yes, good morning Katiwalang Jam and good morning Katiwalang Susan. Good morning sa gabos ng mga parantabay. Sa mga karagdagan pang mga informasyon, gitulong aldaw na training ang ipig sa Gibo kang Regional Committee, Bicol Regional Committee Project Monitoring Committee. Si Raro Maninio kang Regional Development Council. Iniong training na inio nagsentro duman sa revised Regional Project Monitoring and Evaluation Operational Guidelines and Electronic RPMES na kung saan ini mismo ang isinagibo sa pang-regional na opisina kang National Economic Development Authority kung saan ang mga regional line agencies, gabos ng mga provincial, state and municipal local project monitoring committees ang naging partisipantes digdi sa nasabing aktibidad. Ang nasabing training na ipigkondukta kang nasabing komitiba ang may kinaraman duman sa katuyuhan na makapag-provide sa mga partisipantes ng update pagabot duman sa mga major changes sa 2023 revised Regional Project Monitoring Evaluation System na pinagpapasunod partikularmente itoong guidelines, monitoring forms asin ang paggamit kay ni. Ang Regional Project Monitoring Evaluation System na establisher iniyo poon pa kang 1989 na ang katuyuhan makapag-provide nin systematikong monitoring and evaluation sa mga projects sa national, regional, provincial, and city, municipal levels sa paaginaman kan partisipasyon kan man iba-ibang mga government agencies, mga local government unit, mga non-government organizations, asin iba pa, na kung saan inio ang base man duman sa mga nakapalaman sa mga regulasyones kang National Economic Development Authority. Kaya sa pagi kang training na inio, ang mga miyembros kan na Project Monitoring Committee kan lambang mga LGUs ang matatawan ng giya sa kung ano ang sa indang gigibuhon tangani na ma-assess at tangani na mas maray na ma-assess ang mga proyekto, mga programang ipigpapasunod sa mga lokalidad digdi sa satuyang rehiyon. Dagdag na istorya gikan sa lawas dahil sa alta katiwala nindo sa katotoohan. Veritas Katiwala Patrol News Report.